So dahil sinabi ni Tolamar Racus 20 na piliin natin ang senador na iboboto na magsasabatas ng death penalty para sa korupsyon. Alam nyo, meron. Meron mga bossing. Merong isang senador na tumatakbo ngayon na gusto niyang magpasa ng batas para sa death penalty sa corruption. Alam mo kung anong pangalan ng na yan? Kung anong pangalan ng kandidato na yan? Yung pinakamagaling na kandidato ngayon na tumatakbo, which is si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Ayan. Oo. Truth Commission at death penalty versus corruption. Isusulong ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan yun. Gusto nyo malaman kung paano niya gagawin? Aba, i-play na natin yan. Ba't ibang hakbang kontra korupsyon ang isinusulong ng tumatakbong... At bakit hindi tumutunog? Narinig niyo yung tunog? Senador ni si Pastor Apollo C. Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ. Narinig niyo po yung tunog? Hindi. Nako po, masama ito. Hindi niyo naririnig yung ano? Hindi yung tunog nung ano, yung tunog nung salita. Hindi lang Hindi, nakatodo naman to eh. Naririnig. Okay, sige. Ang kanyang plataforma ay naglalayong tuluyang tuldukan ang katiwalian sa gobyerno sa pamamagitan ng Truth Commission, digitalization ng mga government transaction at pagbabalik ng death penalty para sa mga korap na opisyal. Si Valdi Vinagracia magbabalita. Patuloy na hamon sa bansa ang talamak na korupsyon na itinuturing na pangunahing balakid sa pag-unlad ng Pilipinas. Sa 2023 Corruption Perception Index, ito yung sinasabi ni Pastor na meron siyang yung 5 heads of dragon, ahas ba yun? Yung isa doon, drugs, yung isa insurgency, yung isa doon, corruption. Maraming masasagot yan, maraming masasagasaan, maraming matatamaan yung corruption. Pagka nawala ang corruption sa Pilipinas, uunlad ang bayang Pilipinas. Unang-una sa lahat, ang priority na ng mga nasa gobyerno is hindi na kumita ng pera. Dahil wala ng korupsyon, ang priority na nila, tatakbo na sila sa gobyerno para tugunan lahat ng pangangailangan ng bayang Pilipinas. Yung dating corruption, mga bossing, yung napupuntang pera sa mga bulsa nila, mapupunta na yan para sa programa, para sa mga Pilipino. Hindi lang basta pagbibigay ng ayuda, that's another program. Yung pagbibigay ng ayuda, AKAP and all, that's a program. Pero marami pa pong mga programa na pwedeng paggamitan ng pera na yan. Programa para magkaroon ng mas maraming trabaho. Programa para mas mapaganda ang edukasyon. Maging calibrated tayo with yung mga nasa ibang bansa. Magkaroon ng magandang edukasyon para tayo ay makipag-compete sa ibang mga lahi. Programa para sa pagpapaganda ng Pilipinas. Katulad ng ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang pagpapaganda sa Pilipinas, pagpapayabong ng kalikasan. Kasi itong ating bansa, mga bossing, yung bansang Pilipinas, kompleto tayo. Nasa atin na halos lahat ng ganda ng isang bansa. Bukod sa hindi nga lang masyadong malamig sa atin. The reason why hindi masyadong malamig sa atin, it's because konti na lang talaga yung mga kagubatan sa Pilipinas. Karamihan sa mga lugar sa Pilipinas, nagiginang mga subdivision, nagiginang mga business district, nagiginang mga hub, mga economic hub. Kaya ngayon si Pastor, ang ginagawa niya, nire-restore niya yung kalikasan. Kung matatandaan ninyo, nung mga bata tayo, natatandaan ninyo, hindi tayo nagbibintelador, nakakatulog tayo. Di ba? Nung mga bata tayo, hindi tayo kahit hindi tayo maligo isang araw, presko pa din tayo. Pero ngayon, sobrang init na talaga ng panahon. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, unti-unti nang nakakalbo ang ating mga kagubatan. Yung ating mga natural resources, yung daluyan ng mga tubig, hindi na po malayang nakakadaloy kasi nga, sobrang dami na ng dumi.
Kasi nga, urbanized na yung mga dating mga probinsya na nagbibigay sa atin ng magandang klima. Ang problema lang naman sa Pilipinas, hindi lang naman malamig sa atin eh. Pero tandaan ninyo, noong bata tayo, hindi tayo masyadong mabintilador. Pag nagbukas ka nga ng bintilador noon, papagalitan ka ng nanay mo, sasabihin nyo, hoy, ang mahal ng kuryente natin, patayin mo yung bintilador, pagpahingahin nyo naman yan. Ngayon, naririnig nyo pa ba yun? May naririnig pa ba kayong nanay nyo na nagagalit sa inyo na pagpahingahin nyo naman yung bintilador, magdamag na yan? Di ba ngayon ang ginagawa natin, bumibili tayo ng 2 bintilador? Isang pang magdamagan, tapos isang maghapon lang para hindi naman mag-overheat. So ito yung mga sinusolusyonan ni Pastor. Kapag ang corruption, mga bossing, ang corruption ay kanilang matatanggal. Maniwala kayo sa hindi, lahat yan will follow. Lahat yan. Lahat, yung matutugunan yung sa kahirapan natin sa pagkain, produksyon, lahat-lahat. Pag nawala ang corruption, yan talaga ang punot dulo ng lahat. Lahat ng ahensya ng gobyerno may korupsyon. Magmula mo sa customs, magmula mo sa agrikultura, magmula mo sa mga kongreso, sa senado, sa lahat ng ahensya ng gobyerno natin, merong korupsyon. Kaliwat kanan ang lagayan para mapalusot yung kanilang mga kung ano-anong mga kailangan nilang palusutin. Yun ang isang malaking problema natin. Kaya nga napakaganda nitong panukala ni Pastor kasi hindi lang niya susolusyonan ang korupsyon, putang ina, papatayin niya pa. Ipapapatay niya pa yung mga kurakot na dapat naman talaga. Kasi madaming mga kurakot na pumapatay sa mga Pilipino dahil sa kakurakutan nila. Merong isang kurakot na taga-gobyerno na nung sinita mo yung kakurakutan niya, pinapatay niya. Yung reporter na sumita sa kakurakutan niya. Sa sobrang kurap niya, pati mga vloggers gusto niyang ipatkulong. Pati mga media gusto niyang ipasara. Ganito kalala ang korupsyon sa atin na kapag sinita mo, pwedeng maging mitya ng buhay mo. Kaya nga ang ganda-ganda ng Kingdom of Jesus Christ kasi walang korupsyon sa kanila. Wala kayong pwedeng ibato sa kanila dahil sigurado ako mas maganda ang buhay nila kahit sino man sa atin. Dahil yun sa napakagaling na leader nila na si Pastor Apollo Quiboloy. Kaya napakaganda nitong panukalang to at itutuloy natin yung Truth Commission na sinasabi niya rito. Pasok. Index in Transparency International, nasa ika-115 pwesto ang Pilipinas. Isang indikasyon ng kakulangan sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Bagamat ang Office of the Ombudsman ang pangunahing ahensya kontra katiwalian, walang independent commission na eksklusibong nakatuon sa paglaban dito. Isa sa mga pangunahing panukala ngayon ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay ang pagbuo ng isang Anti-Corruption Commission o Truth Commission. Layunin nitong magtatag ng isang independent body na binubuo ng mga ordinaryong mamamayan o taxpayers. Ang komisyon ang mag-iimbestiga at pagre-rekomenda ng legal na aksyon laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian. Kaya sila mismo ang bibigyan ng kapangyarihan ng Truth Commission na ito para i-investigate, ipoprosecute at bibigyan ng legal actions, legal remedies. Sila yung magre-recommend kung ano yung tamang ipapataw na penalty para sa mga lalo-lalo na sa masyadong korap na. Bilang bahagi ng kanyang Zero Corruption Platform, nais din ni Pastor Quiboloy ang pagpataw ng death penalty sa mga opisyal na napatunayang nagdulot ng matinding pinsala sa kabutihan ng publiko at interes ng bansa. Yung death penalty po talaga ang ipapataw na penalty, lalong-lalo na sa isang corrupt na opisyal na nagkaroon ng problema, lalo nag-cause ng problem with the public welfare and national interest. Sila po yung Tingnan nyo, nakita nyo mga bossing. Si Pastor Apollo Quiboloy, when he promised something, meron po siyang facts. Anti-Corruption Commission Act, Truth Commission Act. Existing law, meron ng Republic Act 6770. The Ombudsman Act.
Ayan, provides oversight but lacks an independent commission specially focused on corruption. Kasi nga naman, yung ombudsman kasi, it acts as a parang police ng mga kurakot. Kaya lang, ano siya, walang sinasabi dito na walang part ng ombudsman na focuses solely on corruption. Kasi ang ombudsman, lahat ng klase ng kaso, basta, alimbawa ako politiko ko, no? Tapos nagkaroon ako ng kaso. Pwede mo akong idemanda sa ombudsman at pwede akong ipatanggal ng ombudsman or i-disqualify ng ombudsman. So lahat ito ng kaso, lahat. Pero itong ombudsman, wala siyang separate na parang departamento that only focuses on corruption. So ang ombudsman is lahat ng crime na kinumit ng mga opisyal ng gobyerno, covered niya. And kung ito ba ay nagamit ng isang opisyal ng gobyerno yung kanyang influence or yung kanyang posisyon habang ginagawa niya itong mga kaso na to or itong mga sinasampa sa kanya. Yun ang trabaho ng ombudsman. Ngayon, wala siyang isang departamento that focused on corruption itself. Kaya nga, kung matatandaan ninyo, yung interview natin kay Greco Belgica, di ba nagkaroon ng yung kanyang dating commission, di ba? Tinanggal yun. Kaya nila tinanggal yun is because ayaw nila na maimbestigahan sila nun because that focuses on corruption sa gobyerno. Tinanggal nila yung PACC ba yun? Di ba? Tinanggal nila yung PACC para walang mag-imbestiga sa kanila. Dahil may COA na nag-iimbestiga sa mga expenditures nila, pero walang nag-iimbestiga solely sa corruption. Or walang tumututok. Kaya nga gumawa si PRRD ng isang departamento that focuses on corruption. Lahat, kakampi, hindi, girl, boy, bakla, tomboy, basta nagnakaw ng pera ng taong bayan, kakasuhan. Netong PACC, saan? Sa korte at dito sa ombudsman. Yun po yun. Kaya nila tinanggal si Greco Kaya nila tinanggal yung departamento ni Greco Di ba? So yun yung sinasabi dito ni Pastor na kailangan magkaroon talaga tayo ng departamento that focuses on corruption. Kasi kung wala, itong mga kurakot na to, mangungurakot sila ng billion-billion and part of it, ibabayad nila as bribe doon sa mga nag-iimbestiga sa kanila. Hindi kasi focused sa corruption yung investigasyon tungkol sa kanila. So yun ang problema. And dahil dito sa mga sinusulong ni Pastor Apollo Quiboloy, gusto niyang gumawa ng isang komisyon, the Truth Commission, na magdedetermine whether a government official ay nangurakot at kung mapatunayan nila na nangurakot, death penalty ang kumbaga hatol. Jing corpus. Di pa nila iniimbestigahan si VVM. Hindi nila iimbestigahan talaga yun. Sabi nga ni Marcoleta, pag busog, hindi ka hindi ka makakapagsalita. Busog ka hindi ba? So napakaganda nito. Napag-usapan na namin to noon. Noong unang punta namin sa KOJC, ito na yung isa sa pinag-usapan namin. Kasi natanong ni PRRDC Pastor Apollo Quiboloy nung nasa isang lamesa kami. Sabi ni PRD, Pastor, ikaw, kasi ako tapos naman na yung akin. Sabi ni PRD, tapos naman na yung akin. And as far as I know, ginawa ko naman ang lahat to fight corruption and drug addiction sa Pilipinas. So, if ikaw, tinanong niya si Pastor sa harap namin, kung ikaw, magiging kang presidente, anong gagawin mo sa corruption? Sabi niya, ipababaril daw niya sa luneta. As in, yun ang una niyang sinagot, ipababaril ko sa luneta. Unang-una kong gagawin, ganito. Ang bilis ng utak niya. Ganito, ganyan. So kung ikaw, dati kang nasa private sector, tapos magtatrabaho ka sa gobyerno, kung magkano yung sweldo mo sa private sector, yun ang ibibigay ko sa'yo. Para hindi ka na mangurakot. Halimbawa, kumikita ka ng 500,000 dahil magaling ka, kukunin kita sa gobyerno. Magkano kinikita mo sa dati mong trabaho sa private sector? 500,000 plus incentives and all. Ibibigay ko sa'yo lahat. Ibibigay ko. Basta gusto ko, yung dedikasyon na binigay mo sa kumpanya mo, ibibigay mo sa akin. Hindi ka naman nagnanakaw sa kumpanya mo. So make sure na pag nilagay kita dito,
lahat ng kita na gusto mo, ibibigay ko na sa'yo, huwag ka nang mangungurakot. Pag nangurakot ka, ako mismo ang magpapapatay sa'yo. Yun ang ano dyan. Magpapapatay in a sense na, isa sa batas yung death penalty para sa mga kurakot sa gobyerno. Yun ang maganda dun. And sinasabi ko sa inyo to, mabilis na naisip ni yun. Mabilis na naisip ni Pastor Apollo Quiboloy yun, ha. Pagtanong ni PRD, nasagot niya agad, din na siya para nag-isip na, teka, hindi pa yun tumadapo sa isip ko eh. Alam mo kung bakit alam ni Pastor Apollo Quiboloy kagad yung isasagot niya? Alam nyo kung bakit? Kasi sa KOJC walang corruption eh. Kasi sa KOJC, siya ang may utak ng lahat. Sa KOJC, siya ang nagmamanage ng halos lahat. May mga administrator siya pero may mga decisions at mga matitinding desisyon na siya yung nagbibigay. Sa KOJC, kapag nangurakot ka, tanggal ka. Tanggal ka talaga. Binibigay ng KOJC sa bawat mga administrators nila, sa bawat mga miyembro nila, yung kapangyarihan sa organisasyon nila. Hindi nga yan kinuha ni Pastor Apollo Quiboloy eh. Ang po nila, ang kayamanan ng KOJC is Commonwealth. Ibig sabihin, common para sa lahat. Lahat ng miyembro may-ari nung lahat ng meron diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Kung kurakot si Pastor Apollo Quiboloy, di sana lahat, yung mga eroplano, yung mga building, eskwelahan, dapat nakapangalan sa kanya. Pero hindi. Walang nakapangalan sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, nag-aampon siya. Hindi siya nag-qualify as, pwede mag-ampon. Bakit? Kasi wala siyang bangko. Wala siyang pera. Maraming alam kaagad ni Pastor Apollo Quiboloy yung sagot sa tanong ni PRD kasi ginagawa niya yun sa kanila. Walang corruption sa kanila. At kung pinagkatiwalaan kita at tinarantado mo ako, nagnakaw ka, problema mo na yan. Sibat alis ka na kagad. Ganun sa kanila. Bawal na bawal sa kanila yung ganyan. Kasi yan yung kultura na, na talagang ipinapangaral ni Pastor Apollo Quiboloy sa kanya. And probably, one of the reason why si Pastor Apollo ngayon tinitira ng gobyerno, it's because everybody around the Dutertes are a threat sa pagnanakaw ng mga hudas na mga nasa gobyerno. Diretso. Papatawan. Isa rin sa mga nakikitang solusyon ni Pastor Apollo upang masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng bayan ay ang digitalisasyon ng lahat ng transaksyon sa gobyerno. Dapat digitalize na din yung payment. Even yung pagbayad mo sa mga taxes. Wala nang human contact, okay? Pag magbayad ka, digitalize pa rin. And at the same time, hindi lang yon, even the government expenditures, makikita na yan lahat. Yung procurement, yes, accessible, digital. Niya. At doon ngayon, ipapasok ni Pastor Apollo Quiboloy yung Truth Commission niya at yung death penalty sa mga kurakot sa gobyerno na talaga naman para sa akin isa sa pinakamagandang panukala niya. It's about time. Sa sobrang dami ng pagnanakaw sa gobyerno na ito, napapanahon talaga itong batas na gustong pagawa ni Pastor Apollo Quiboloy kung siya ay pala rin na manalo bilang presidente, bilang senador, and malay mo naman, hindi ba, ibigay sa atin ng Panginoon na gawin pa siyang presidente ng Pilipinas. Lahat ng to, abot kamay na natin. This is our opportunity and probably the last chance na makapaglagay tayo ng tamang tao sa gobyerno. Digitalize na. Bidding, for example, para sa mga government projects. Digitalize yan, lahat makakakita. Ang ganitong programa ay hindi bago sa ibang bansa. Sa katunayan, sa Singapore, sila ay mayroong Smart Nation Initiative kung saan ang lahat ng transaksyon sa gobyerno ay isinasagawa online. Sa India naman, mayroon silang Digital India Initiative na nagpapadali sa serbisyo ng pamahalaan tulad ng pagbabayad ng buwis, pag-apply ng permit, gayon din ang access sa public records. Tulad ng maayos at malinis sa pamamahala ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, naniniwala ang butihing pastor na hindi imposibleng makamit ang zero corruption sa gobyerno kung mahigpit na maipatutupad ang mga batas laban sa katiwalian. Para sa Diyos. Galing-galing, di ba? Palakpakan natin mga bossing si Pastor Apollo Quiboloy din sa napakaganda niyang initiative. Again, pag gumawa si Pastor Apollo Quiboloy ng isang bagay, hindi mo siya pwedeng questionin.
Bakit? Kasi nga expert siya dun. When it comes to corruption, he's expert pagdating doon sa paglaban sa corruption because wala talagang corrupt sa kanila. It is a practice sa kanilang simbahan na kung ano yung budget na ibinigay ko sa'yo, gamitin mo para doon. Hindi pwedeng binigyan mo ako ng budget para sa pagpapainom ng palamig sa lahat ng mga members natin. Tapos, yung kalahati, pinambili mo ng siopaw. Hindi pwede yun. Sa kanila, kapag sinabi ni pastor o sinabi ng leaders nila na this money is for this, para talaga yun doon. Para yun doon, hindi para magtipid. Kaya nga, ibinigay sa'yo yung pera na yan para gastusin mo. Same goes with Inday Sara. Binigyan nyo ng pera si Inday. Galing sa budget natin, binigay nyo. Natural gagastusin ko. Paano mo ako masasabi na magiging corrupt kung yung pera naman na ibinigay nyo, yun naman yung ginastos ko? But sana kung binulsa ko. Hindi, ginastos ko. Dapat naman kasing gastusin yun Tama? Intel funds. Anong dapat gawin doon? O di gastusin mo to gather intel. Mamaya pag-usapan natin yan. Yung mga pagdating dyan sa bagay na yan. Pero dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ganyan ang desisyon, ganyan ang disiplina nila. If this is for this, then gamitin mo yan dyan. If you need another fund para dito, let's say, kulang yung palamig lang, kailangan may siopaw din. Humingi ka ng bagong budget for siopaw. Yun. Ganun sila ka-obedient, ganun sila nakariles, nakasakay sila sa riles na kung ano yung direksyon na gusto nung kanilang pamunuan, nandoon lang silang lahat, papunta sila lahat sa isang direksyon na yun. Ang problema sa ating mga Pilipino, pucha yan, kanya-kanya tayo ng direksyon. Ang dahilan natin, basta importante, meron tayong pupuntahan. Kaya saan ako dumaan para makarating dyan, basta doon din ako pupunta. Mali yun. Kailangan sama-sama tayo from A to B. Kung saan tayo, kailangan iisang train lang yung sinasakyan natin from the origin, yung kung saan ka, from the origin to the final destination, which is yung pag-unlad ng bayan natin. Hindi yan kailangan, liliko ako sa kaliwa, mas maikli yung daan dito. Gusto ko off-road, doon ako sa kanan. Total, lahat naman yan will lead doon sa isang destination. Mali yun. Kailangan magkakasama tayo sa isang sasakyan patungo doon sa direksyon na yun. Mas matipid yun. Kasi isang sasakyan na lang ginamit natin, hindi na tayo nag-cause ng kung ano-ano pang traffic dyan. Lynn Albano, salamat kaayo Mr. Chair. Mabuhay ka. Ganun yan. Kaya sige, iano na natin to. Maraming salamat Pastor Apollo Kibuloy sa iyong napakagandang inisyatibo. Abay, sana lang po talaga ay mag-materialize ito at sana po ay magtuloy-tuloy etong magandang mga adhikain mo para sa bayan at kasama mo ang Banateros para talagang ikampanya ka dahil alam niyo naman ang mga Banateros, hindi po yan nagkakampanya ng palpak. Yan ang Banateros, walang inuurungan.